Tayo lahat ay makakaupo. Paano pinag kaya tayo? Amen. So ngayong umagang ito, ang ating pag-uusapan ay binigyan tayo ng topic. So your series for this month yata is it's all about identity. So kaninang umaga, ang topic ng ating Pastor John is all about identity in Christ. So susundan ko lang din naman yon yung ating topic ngayon na is all about identity. So may papakita mo muna akong mga pictures. Diyan. Yan. Kahit anong picture muna. Ayan. Paano nagugutom ng lahat, ano? So ano ba yung nakikita nyo sa harapan? Carbonara pasta na kung saan ito'y originated sa Italy. Tama? Sino ang mga kumakain ng pasta? Carbonara. Praise God. Sa next picture. So yan ako. Ano yan? Parang hindi nyo alam yan. Kimchi, na kung saan ay nagmula ito sa bansang Korea. Galing dyan ang ating mga pastora, di ba? Na kung saan talagang natikman nila ang gawang Koreang kimchi. Sino naman gustong-gusto ng kimchi? Ayan, amen. So, next picture. Wow, nagugutom tayo lahat Hamburger. Di ba? So yan naman ay kilala sa bansang Amerika. Na kung saan, sa Pilipinas kasi yung burger, sobrang nipis. Di ba? Pero pagdating mo sa Amerika, talagang kung ano yung nasa picture, yun. Kaya yung first time na nasa Japan ako, talagang ako yung na-prank. Kasi kung ano yung nasa picture, yun at yun talaga. Pero sa Philippines, kung ano yung nasa picture, malayo yun. Iba yun. No? So yan ay matatagpuan natin o kilala yan sa bansang Amerika. Tama? Next. Wow. Walang nakakaalam niya na Pilipino. Hindi yan favorite. So ano yan? Sinigang. So favorite nating lahat yan. So yan ay nagmula sa bansang Pilipinas. Sinigang. And last picture. Yan. Yan naman ay nagmula sa bansang ito. Japan, ramen. Amen? Sinong gustong-gusto ng ramen? Amen? So lahat ng yan ay talagang may kanya-kanyang identity. No, pag pinag-usapan natin ng ganitong dishes, malalaman mo kung saan to nagmula. 'Di ba? Kunyari kami, pag nandito kami sa Japan, hindi na namin masyadong kakainin ng mga sinigang, kasi kinakain namin sa Philippines Ang gusto namin, ramen. Kasi nasa Japan kami. Ganun na naman, baliktad, pag uuwi naman kayo ng Pilipinas, ayaw nyo naman ng ramen. Ang gusto nyo naman, mga sinigang. Tama, sisig, pares, ang sarap. Nagugutom na tayo lahat, ano? Amen. So lahat yan ay nagpapatunay lamang ng isang culture, no, identity ng isang bansa. Amen. So ngayon, ano ba ibig sabihin ng identity para matalo nating maunawaan? Identity is the set of qualities, beliefs, personality traits, and expression that make a person or group unique. So yung palang identity that makes you unique. Tingnan mo ay katabi mo, unique yan. Tingnan mo ay isa mo, unique yan, kakaiba yan. Sabihin mo nga sa katabi mo, you are different. With conviction, sabi mo, you are different. In Tagalog, sabi mo, may diferensya ka. Sabi mo, may diferensya ka. Unique ka Diba? Iba ka. Wala kang katulad. Yung katabi mo yan, nag-iisa lang yan. Walang katulad yan sa mundo. Kaya tingnan mo yung katabi mo na yan. Yan at yan na yan. Amen? Kumbaga sabi nga ng ating Daddy Bishop, endangered species na yan. Unti na lang yung mga ganyan. Kaya mahalin mo yung katabi mo. Sabi mo, mahal kita sa Panginoon. Amen? So ngayon, dako na tayo sa ating foundation verse, which is 1 Peter 2:9-10. Sabi dito, but you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Number 10, once you were not
a people. Dati pala, hindi tayo tao ng Panginoon. Hindi tayo kilala ng Panginoon. Hindi natin alam kung sino talaga tayo. Amen? But now, sabi mo, but now, you are the people of God. Sabi mo sa katabi mo, you are the people of God. Sino masaya dahil ngayon ay tao na siya ng Panginoon? Anak na siya ng Diyos. Amen? Once you have not received mercy, but now you have received mercy. Sa Tagalog, ngunit kayo isang lahing pinili. Mga maharlikang pari, isang bansang hinirang, bayang pag-aari ng Diyos, pinili upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Kayo'y hindi bayan ng Diyos noon. Ngunit ngayon, kayo'y bayang hinirang niya, noon ay hindi kayo nakatanggap ng habag, ngunit ngayon tumanggap na kayo ng kanyang kahabagan. Palakpakan natin ang Panginoon. So dati, hindi natin alam kung sino talaga tayo. Amen? Maaaring yung ating mga kaibigan, sinasabi na ganito ka, ganyan ka, yun ang tinatanggap mong identity. Amen? So sa Pilipinas, madaming identity. Merong mga LGBTQ, RST, UBWXYZ. So madami. Amen? Pero ang Diyos ay nilikha lang naman ay lalaki at babae. Amen? Ang iba, ang sanlibutan, sabi nila, babae ako pero nasa katawan lalaki ako, nagkamali lang ako ng pinasukang katawan. So ganun ang kanilang identity. So lalo na sa Amerika masyadong, pag pinag-usapan ng identity, hindi mo sila pwedeng basta-bastang i-judge. Kasi maaaring ipakulong ka dahil sa identity gusto nila dapat. Amen? So sa Bible, may isang lalaki doon na kung saan hindi niya alam kung ano yung identity niya. No? So sabi dito, sa Judges 6, kilala naman natin si Gideon. Sino nakakilala kay Gideon? Taas kamay. Na-meet nyo na ba siya? Hindi pa naman. Kilala nyo siya dahil nababasa nyo siya sa Biblia. No? Sabi dito, talon tayo sa Judges 6:11. Now the angel of the Lord came and sat under the terebinth tree which was in Ophrah, which belonged to Joash the Abiezrite, while his son Gideon threshed wheat in the winepress, in order to hide it from the Midianites. And the angel of the Lord appeared to him and said to him, "The Lord is with you, you mighty man of valor." Sabihin mo nga, the Lord is with you. Amen? At sinabi ng Panginoon sa kanya, you are a mighty man of valor. Sabihin, ikaw ay kumbaga makapangyarihan, anak ng Diyos. Ikaw ay isang mandirigma. Sabihin mo, mandirigma. Iba parang hindi mandirigma. Amen? Sabihin mo, ikaw ay sundalo ng Panginoon. Na hindi nyo ba alam na ang buhay natin ay laging laban? Amen? Na kung saan ito ang pagkatawag sa atin ng Panginoon na ikaw ay anak ng Diyos at ika'y makapangyarihan at ikaw ay magiting na anak ng Diyos. Amen? Pero kahit nalaman niya, kahit sinabi na mismo ng Diyos na siya'y magiting, nagduda pa rin siya. Ilan sa atin dito ang sinabihan na ng ating mga pastor na kaya mo yan, magagawa mo yan. Pero at the end of the day, parang ikaw mismo sarili mo nagdududa ka na tinawag ba talaga ako ng Panginoon? Ilan sa mga pastor nyo dito na hindi na maniniwala magiging pastor sila dahil sa kanilang mga nakaraan. Amen po ba? Sa kanilang mga ginawang kasalanan. Pero nung si Jesus mismo ang nagsabi na maglilingkod ka sa Panginoon at may nagsabi ng yes, nandito siya ngayon. Kung titignan naman natin ang bawat isa, walang sino man sa atin ang qualified. Pero hindi tayo tinignan ni Lord sa ating mga nakaraan. Amen?
I want to tell you this morning that other people may be qualified to identify you. Kahit ano sabihin sa'yo ng mga tao. I want you to know that your history may have marked you but not labeled you. Maaari yung mga nakaraan mo, naganto ka, sinungaling ka, sugarol ka, magnanakaw ka, maninirang tao ka, pero hindi yun yung destination mo. Amen po ba? Nakikinig po ba? You are not defined by your past. Nagkamali ka, oo, pero hindi yun ang talagang patutunguhan ng buhay mo. You are not defined by your behavior. Oo, may mga minsan minsan may mga tama tayo. Tanggapin nyo naman yun. Minsan wala tayo sa mood. Diba? Minsan masungit talaga tayo. Tao lang tayo eh. May mga emotion pa rin tayo, pero hindi tayo dinidefine ng Diyos. Amen? You are not defined by your failures. Hindi porket nagkamali ka na, natumba ka na, yun na ang destination mo. Amen? So gusto ko na mag-testimony na doon sa you are not defined by your failures. Nung first time na nag-apply kami, going here, as a relatives visa, kami ng asawa ko, na-deny kami. So na-deny kami. Siyempre, unang-una, siyempre, masakit. Kasi yung purpose namin na makita yung mama namin, parang wala nang chance. But I know who I am. Alam ko kung sino ako sa harapan ng Panginoon at kilala ko kung ano yung kaya niyang gawin. Kasi kung sa tao lang, sa mga news lang tayo makikinig, talagang minsan talagang malulugmok tayo, manghihina tayo, ayaw na natin mag-continue. Pero hindi doon nagtatapos ang buhay. Maaaring yun ay rejection ngayon, pero it's a redirection of the Lord for better future. Nag-try kami ulit ng visa, sabi nga nila after 6 months pa. Pero nung tumawag ako sa agency, sabi ko, we try na mag-apply ng tourist visa or conference na kung saan binigyan kami ng papers from Japan. And then, nilakasan namin ang pananampalataya namin kasi alam namin na hindi lang doon natatapos. Mas lalo pa namin sinubukan ng Diyos na nagagawa siya, na mas kikilo siya. Kasi sa panahon na hindi mo na alam ang gagawin mo, mas lalong available yung kapangyarihan ng Diyos na kumilos sa buhay mo. So sabi ko, this time, 2 man tayo na deny, magsasama tayo ng 2 pa. Malakas ang loob namin. Sabi ko, kumbaga ano to, pati pato na to. Damay-damay na to. Sabi kong ganon. Sabi ko, hindi ako papayag, Lord. Alam ko, let your will be done. Then nag-try kaming mag-apply ulit ng visa. 4 na kami. Praise God, 4 na kami. De, pinasa na namin. Kilala na kami sa agency. Kilala na nga yung Jesus the Gospel Japan sa agency na yun eh. Sabi niya, kanina may nag-apply din dito ah. Baga kilala na lahat. So pinasa na namin lahat ng papel namin, ganyan-ganyan. At ang sabi sa amin ng agency ulit, sabi sa amin, tatanggapin namin yung papel nyo, pero it's not a guarantee na mabibigyan kayo. Sabi namin, sige, pasa nyo lang yan. Sabi, hindi kami nag-aalala kung ano mang kalooban ng Diyos. Hindi pa rin magbabago ang pagtingin namin sa Kanya. Maglilingkod pa rin kami sa Kanya. Amen? At dumating ang halos 2 linggo, hindi sa akin tumawag yung agency. Hindi sa akin nag-text. Nag-text sa kapatid ko mismo. Sabi sa kanya, Kuya, nag-text na sa akin yung agency. At sabi niya, meron na ng result. Bawal i-disclose sa phone. Kailangan mong pumunta sa agency. So ako, kinakabahan ako. Wala pa akong tulog. Galing pa akong trabaho. Sabi ko, sige na nga, kukunin ko na to. Nag-angkas na ako para mas mabilis. Then, pagdating ko doon, ayan na, kinakabahan na ako. Pero yung alam mo yung kabang excited ka? May ganun ba kayo? Yung kabang excited ka na sa kabila ng alam mong hindi maganda nangyari nakaraan, pero iba na yung excitement mo na alam mong there's something inside of you na talagang you are confident enough na you will have it. And then, sabi na, ay, Sir Ben, hello po, kilala na ako. Sabi na, andyan na po yung visa nyo, ganyan-ganyan. Tapos, yun na kasi sa akin, hindi siya yung nagbigay sa akin ng passport. Kinabahan lalo ako nun. Sabi ko, parang ano to ba? Pero sabi, hindi pa rin, hindi. Nagtatalo yung isipan ko. Pero sabi ko, Lord, alam kong mangyayari yung gusto mo. And then, binigay na sa amin ng passport.
Kinonfirm ba kung ako talaga to, ganyan, ganyan, ganyan. Kayo po ba si ganyan, ganyan? Opo, ganyan, ganyan. And then, pagkabukas ko, praise God! Hallelujah! Meron kaming visa! Amen! Hindi dahil sa anumang bagay, kundi alam ko sa sarili ko kung sino ako sa harapan ng Diyos at alam ko yung kaya niyang gawin sa buhay ko. Ganon din tayo. Amen? You are not defined by your failures, by your struggle or circumstances. Amen? Amen po ba? So hindi tayo doon natatapos lang na yung identity natin ay lagi kang talo, na lagi kang palugmok, hindi ka yun. Sabi ng Panginoon, you are more than conqueror. Sabi mo sa katabi mo, you are more than conqueror. Amen? So 5 bagay ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito. Mabilis lang to. 5 bagay. Kasi yung iba parang sama ng tingin sa akin. Parang yung mga pictures kanina gusto na nilang makain. Darating din po tayo dyan. Okay? So sabi dito, in the Bible, or when we talk about Christian, it means follower of Christ, right? Naniniwala po ba kayo doon? And also in the Bible, when we use the word of Christ, it also means disciples, followers, believers. Instead of using the word Christian, the Bible says, you are in Christ. Kasi most of the time, pag binasa yung Bible, unti lang yung word na Christian na ginagamit. Most of the time, ginagamit yung in Christ. For example, sabi sa 2 Corinthians 5:17, if anyone in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Amen po ba? Sabi rin sa Ephesians 2:10, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works which God prepared beforehand that we should walk in them. So it means, pag pinag-uusapan natin in Christ, ibig sabihin, kapag ikay nasa kay Kristo na, yan ang topic ng ating Pastor John kanina, identity in Christ. Ibig sabihin, if you are in Christ, yung iyong path, yung iyong destination ay iba ng patutunguhan mo. Amen po ba? Amen po ba? Dati nung wala pa tayo kay Kristo, ang gusto lang natin pagising sa umaga, kain lang, tulog. Wala tayong pangarap. Tama? Pakain lang tayo, pabigat lang tayo. Yun lang gusto natin. Amen po ba? Dati gusto lang ng ating mga laman. Yan. Pag may birthday, inuman, nandudun ka lagi. Amen? Present na present ka. Pag may mga patay, nandudun ka din. Ako dati sa Bulacan, talagang patotoo ko lang, pag may mga patay, nandudun ako. Ako'y talaga'y kasama sa mga nagsusugal. Nagmamadyong pala to. Sino mga nagmamadyong dyan? Umamin. Ako, nagmadyong ako. Talagang kalaban ko, mga matatanda. Talagang sumasalat pa talaga para lang. No joke, mga ganon. Talagang nagbibingo, nagsusugal. Pero yung buhay ko, ganun lang. Sugal, trabaho, ganyan. Pero hindi maganda pala yun. Pero simula nung nakilala mo si Kristo at nakita mo yung identity mo sa Kanya, hindi sa mundo nag-iba na yung direction ng buhay mo. Hindi ka na ngayon nagtatrabaho lang. Alam mo pag Wednesday, may service. Kasi na kay Kristo ka na. Hindi yung buhay mo, ay identity ko kay Christ, pero wala ka namang paggawain. Sabi mo, wag ganon. Amen? So yung identity mo kay Christ, nababago na yung destination mo, nababago na yung lakad ng buhay mo. Hindi puro ikaw na, hindi puro pa sarili mo lang. Amen? Yung buhay mo ngayon para na sa iba. Amen po ba? Kasi si Kristo, binigay niya yung buhay niya, hindi para sa sarili niya, binigay niya ang buhay niya para sa iyo. So dapat yung buhay mo rin para din sa iba. Sapagkat ang Diyos na ang bumili sa iyo, siya na ang nagmamay-ari sa iyo. Amen? Hindi yung kaisya mo ang may-ari sa'yo. Hindi yung satyo mo ang may-ari sa'yo. Oo, kailangan natin magtrabaho, pero hindi ang trabaho natin ang mag-identify sa atin kung sino talaga tayo. Amen? Kung anong pagkatawag sa ng Diyos, yun ang identity mo. Amen? Palakpakan natin si Lord. So 5 things of your real identity. Balikan natin yung ating verse, 1 Peter 2:9-10.
Sabi doon, unang-una, you are chosen people. Sabi mo nga, you are chosen. Amen? I am completely accepted. Amen? Many times we are rejected by people and it causes us a deep wounds. Amen? Sino na ba dito yung mga na-reject na? Amen? Simula nung bata pa sila, yung gusto nilang pangarap, gusto nilang kurso, hindi yun ang binigay sa kanila. Hindi, sabi ng nanay mo, mga lahi tayo ng mga teacher. Magti-teacher ka. Ayaw ng batang mag-teacher eh. Ang gusto niyang mag-nurse. Pero dahil sa sinasabi ng nanay, ng mga magulang, nagiging ganun siya kahit ayaw niya. Sino ba doon gusto? Ikaw parang nakaranas nun. Yung pangarap ng anak mo gusto maging nurse, pero ikaw, hindi! Teacher ang gusto ko sa'yo. Diba? So tayo ay minsan dinidiktahan ng mundo kung sino magiging tayo. Kahit mga magulang natin dinidiktahan kung sino magiging tayo. So malaking factor yung mga magulang. Kaya minsan yung mga anak natin o mga may anak dito rebelde dahil hindi pinagbabawalan nila yung mga anak nila na pumunta ng church. Saan nyo ba gusto pumunta yung mga anak nyo? Sa mga bar? Hayaan nyo ang mga anak nyo magdamag sa church para sa kanabukasan nila yan. Amen po ba? Kami rin ng mga kabataan, ang kanta na nga namin, Every Day With You, Lord. Siguro si Pastor Rael, ganun din, Monday hanggang Sunday, nandoon na. At yung Sunday, hindi lang per service, may second, may third pa. Grabe, every day with you, Lord, yun. Pero, nasayang ba ang lahat ng yun? Nawalan ba ng saysay ang lahat ng yun? Hindi. Lahat yun may patutunguhan. Amen? For the Bible says, many are called, but few are chosen. Kaya sabi mong pasalamat ka dahil pinili ka. Amen? Sino nagpapasalamat dahil pinili siya ng Panginoon? Ano ba nakita sa atin ng Panginoon para tayo piliin? Hindi dahil magagaling tayo, kagaya ng sabi ng Pastor John, hindi dahil magaling ka, maabilidad ka, kundi talagang may something sa'yo na talagang magbibigay kalawalatian sa Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. How can we convince that God really chosen us? Because God chose me before everything. Paano mo malamang pinili ka talaga ng Panginoon? Dahil pinili ka niya bago pa ang lahat ng bagay. Just as He chose us in Him before the foundation of the world, sabi dito, we should be holy and without blame before Him in love. Ephesians 1:4. Because God chose to make the ocean before He chose you. Kumbaga, lahat muna nilikha ng Diyos para pagdating mo, nandyan na lahat ng bagay. Ganun ka kahalaga sa Kanya. Palakpakan natin ang Panginoon. Ginawa mo na niyan lahat ng bagay para wala ka ng alalahanin. May kakainin ka na. May dadamitin ka na. Lahat yan ay binigay ng Panginoon dahil mahal na mahal ka na. Amen? The next one, because Jesus made me acceptable. Sabi dito, Jesus treated us much better than we deserve. Wala namang karapat-dapat sa atin eh. Pero dahil sa kahabagan niya, niligtas niya tayo. He made us acceptable to God and gave us the hope, eternal life. Titus 3:7, realizing that acceptance from the Lord is a gift. Sabi mo nga, acceptance from the Lord is a gift. Minsan, hindi natin ma-accept ibang tao kasi mismo tayo sa sarili natin, hindi natin accept kung sino talaga tayo. Tama? So ngayon ba, accept mo ba kung sino ka? Accept mo na ikay pinili ng Panginoon, ikay tinawag ng Panginoon. For the Bible says, who am I that you are mindful of me? Sino ba ang tao para alalahanin mo? Wala. Mahal ka na ng Diyos kaya ka niya niligtas. Wala ka namang ginawang mabuti. Wala kang inambag sa Kanya para iligtas ka niya. Sadyang mabuti lang ang Panginoon. Palakpakan natin ng Diyos. Nandiyan pa po ba kayo? Pwede ba tapik-tapikin mo yung katabi mo? Andiyan ka pa ba? Ayan. Number 2.
You are holy nation, a people belonging to God. Ibig sabihin, you are valuable. Amen. You are priceless. Anything that is holy considered more than normal or unusual. Amen. Di ba meron ngang laging ginagawang, kumbaga, example, kunyari meron kayong ichiman ba tawag doon? Isang lapad. Kahit anong lukot mo dyan, kahit anong tapak mo dyan, nagbabago ba yung value? Nagbabago po ba yung value? Hindi. Kahit madumihan yan, maputikan, maapakan, nagbabago po ba yung value? Hindi. Ganon din tayo. Na minsan kita natin ng ating mga sarili lugmok, madumi. Amen? Minsan down na down ka, pero it doesn't matter, nagbago yung pagtingin sa'yo ng Diyos. You still valuable in the eyes of God. Sabi mo, you are valuable. You are priceless. Amen? To the extreme that your value is priceless. Grabe. Priceless yung value mo. Na dati, maabutan ka lang ng ichiman. Oh, sige, dagdag nating dagdagan ko yung sweldo, dagdagan ko ng Sunday, huwag kang magsisimba. Meron tayong ang tawag doon, kumbaga extra. Hindi, part-time. Yan, bigyan kita ng 2 lapad. Ay, ang aga pa, kinuha ng 2 lapad, no? Alam mong Sunday na Sunday. Ang bilis. Doon sa mga bagay na yon, ibig sabihin, kaya kang bilhin. Hindi mo nakikita that you are priceless. Sabi mo, kahit anong lapag mo ng pera dito sa akin, hindi ko pagpapalit yung Diyos na nagbago ng buhay ko. Amen? Pag Sunday, magkakasal, tataon may simba. May birthday, tataon may simba. Di ba? Hindi ba pwedeng i-celebrate yung simba, ay yung birthday after ng simba? Amen? Pag may kasal, magnininang kasi ako. Kaya, o magnininong ako, kaya, Pastor, wala muna ako. Ikaw ba yung nanay nung kakasal, o tatay ng kakasal? Ganun ka ka-importante, hindi ka pwedeng malate? Diba? Ang bilis natin ipagpalit ng Diyos. Pero ang Diyos hindi siya ganun. Hindi niya tinignan nung nakaraan mo, hindi niya tinignan kung ano yung mga ginawa mong mga kasalanan, tinignan kanyang pag-ibig. Kaya ibinigay niya kaisa-isa niyang buhay para sa iyo. Kaya wag mong sayangin. You are not bought by silver or gold. You are bought by the blood of Jesus Christ. Amen. Binili ka ng dugo ng Panginoon. Yung iba nga sa atin, di ba sa Philippines, kailangan mo pang humingi ng dugo pag kailangan mo. Transferan ka, magkano yung bawat bag. Pero yun, dugo lang na normal dyan, pero yung dugo ng Diyos sa Kalbaryo, grabe. Gusto mo bang malaman kung anong value meron ka? Sino gustong malaman? Kung anong value meron ka? Tignan mo na lang yung cross ng Kalbaryo. Makikita mo dun gaano yung worth mo sa Panginoon na may isang taong wala namang kasalanan, na wala namang ginawa, kundi tumulong lang naman, mahalin ng tao, pero may isang taong, sige na! Aangkinin ko na lahat ng kasalanan nyo! Dahil mahal na mahal ko kayo. Ganun ka kamahal ng Diyos na sinakripisyo niya, kinuha niya lahat ng kasalanan mo, na dapat lahat tayo papuntang impyerno, pero ngayon papunta ka ng langit. Ganun ka kamahal ng Diyos. Palakpakan natin ng Panginoon. Kaya sa panahon na tinitignan mo ang sarili mo na para bang wala ka ng kwenta, tignan mo na lang yung cross ng Kalbaryo, yung ginawa ng Diyos para sa iyo. Amen. Palakpakan natin sa Lord. Isa pang bagay para malamang mong ang isang value ay mahalaga kung alam mo kung sino ang nagmamay-ari sa kanya. Amen? Pag pumunta ka sa mga outlet, pag binili mo yung Adidas versus Jordan, sino mas mahal? Jordan, di ba? Kasi alam mo yung value ni Jordan. Siya may kumbaga siya yung kumbaga advertiser, siya yung owner nung brand na Jordan. Kaya mahal.
Amen? I-compare mo siya sa New Balance, wala. Mas mahal talaga ang Jordan. Tama po ba? So ganun din, alam mo dapat kung sino ang nagmamay-ari sa'yo. Alam mo ba kung sino nagmamay-ari sa'yo? Ang nagmamay-ari sa'yo ang ating King of Kings, the Lord of Lords. Amen? The Maker of the universe. He owns you. And whatever He has, meron ka rin nun. Amen? Gaya ng sabi ng ating pastor dyan, kung anong meron ang ating Ama, meron ka rin. Palakpakan natin si Lord. 3 bagay na lang. Mabilis na lang po. Number 3, you are a people of God. Hebrews 2:11, so now, Jesus and the ones He makes holy have the same Father. That is why Jesus is not ashamed to call them His brothers and sisters. God is not ashamed of you because He considered us a family. Hindi nahiya si Lord na ipagmalaki ka niya na ikay kapamilya niya. Na ikay parte ng kanyang pamilya. Amen? But some people are ashamed sa kanilang mga pamilya. Ba't pa kita naging nanay? Ba't pa kita naging tatay? Diba? Wala ka namang tinulong sa akin. Diba? They're ashamed to their parents, to their siblings. Pero ang Diyos hindi kanya kinahihiya kahit nagkamali ka niya. Nagkamali ka na. Amen? He is not ashamed. He is proud na masasabi niya that you are my brother and sister in Christ. Amen? Jeremiah 31 verse 3. Long ago, the Lord said to Israel, I have loved you, my people, with an everlasting love. With unfailing love, I have drawn you to myself. 2 characteristics of God's love that I want you to know. Number 1, it's unconditional. It's unconditional. Ano ba ibig sabihin ng unconditional love? It means, not I love you if, laging may if. Mamahalin lang kita if you pray. Mamahalin lang kita if you please me. Ganun ba si Lord? I love you because you do good. I love you because if you please me. Amen? Unconditional means, I love you, period. Ganon si Lord. Yun siya. Amen? Yun ang unconditional love. Walang condition, walang if. Mahal ka lang niya. In spite of people, kung ano man meron siya, God loves you. Sabi mo nga sa katabi mo, God loves you. Number 2, it's unending love. What is it's unending love. God is not moody. Hindi siya yung pabago-bago ng isip. Amen? God's love is not based on you. It's based on Him. Ganun ang pag-ibig ng Diyos. Amen po ba? Ganun kanya kamahal. Kaya pangatlong bagay na dapat mo maalaman kung anong identity mo, you are a people of God. Sabi mo, you are a people of God. Amen? Because God is love. Amen? Sabi dito, dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Whoever does not love does not know God, because God is love. Amen? God's love is eternal and faithfulness lasts forever. So mahal ka ng Panginoon kahit ano ka pa. Walang kondisyon. Kahit nagkamali ka, nagkasala ka, na-down ka, mahal ka pa rin ng Panginoon. Sino dito nakakaramdam ng pagmamahal ng Panginoon? Kanina, di ba ang ganda ng worship natin? Jesus, I love you. Grabe no? Grabe yung hindi lang dapat tayo hindi lang lagi si Lord yung nagmamahal sa atin. In return, dapat nagmamahal din tayo sa Lord. Amen? Kung lagi mo na iisipin kung anong ginawa ng Diyos, maiiyak ka sa kanta na yon. Kulang pa yon. Maging buhay mo kulang pa. Amen? Para ipaliwanag gano'n yung pagmamahal dapat natin sa Diyos. Palakpakan natin si Lord. Number 4.
you have received mercy. Amen. Lahat tayo nandito dahil nakatanggap lang tayo ng kaawaan ng Diyos, ng biyaya niya. Amen. Sabi nga, hindi naman tayo naligtas dahil sa mabubuti nating gawa, tayo naligtas dahil sa pamamagitan ng ating pananampalataya at kahabagan ng Diyos. Amen. Sabi dito, you have received mercy. It means I am totally forgiven. Amen. 1 Peter 2:10, at one time, you did not know God's mercy. But now, you have received His mercy. Dati hindi mo alam yung kahabagan ng Diyos. Hindi mo alam kung sino siya. Pero ngayon, natanggap mo yung biyaya ng Diyos kung bakit ka ngayon nandiyadyang nakaupo, nakikinig, may destination ng buhay, may patutunguhan. Sino magpapatotoo na dito na ang buhay niya mas maganda na ngayon kaysa dati? Kung titignan mo yung Facebook mo ng 5 years ago, iba ang itsura mo. Tama? Parang ang itsura mo siguro, para kang mahuhuli na ni Duterte ng mga panahong siya yung presidente. Para ka natukhang. Tama? Pero ngayon, ibang-iba ka na. Ibang-iba na yung bihis mo. Ibang-iba na yung ganda mo ngayon, hindi yung gandang physical. You are glowing because you carry the presence of the Lord. Amen? You carry the presence of the Lord na kahit alam mong may pinagdadaanan ng katabi mo, parang wala lang sa Kanya. Tignan mo yung katabi mo. Tignan mo yung katabi mo. Oh. Kung titignan mo, may insurance pa na hindi pa bayad. Pero hindi halata sa Kanya. Pero alam mong may assurance sa Panginoon na mababayaran din ang lahat ng yan. Amen? Kasi nakatanggap tayo ng kahabagan ng Diyos. When God forgives you, He's not partially forgive you. But it totally wipes all our sin. Pag nagpatawad si Lord, hindi lang partial, hindi lang konti. Pag pinatawad ka niya, lahat-lahat pinatawad niya sa'yo. Ang ginawa mo noon, ngayon at sa mga darating pa, pinatawad ka na ng Panginoon. Amen? But the Bible says, Romans 8:1, there is now no condemnation for those who are in Christ. Wala nang kumbaga judgment sa Panginoon kapag alam mong ikaw ay na kay Kristo na. Amen po ba? Because God's nature is to forgive. Yan siya. Nature niya na ang magpatawad. Tayo kasi minsan lang di ba? Pag ang tao 3 beses nagkasala, may mark na yan sa akin. Hanggang ngayon, aalalahanin ka pa niyan, eto hindi nagbayad sa akin to Dinadaan-daanan na lang ang mga ko Di ba? May mark ka sa kanya. Pero sunod hindi ganun. Pag lumapit ka sa kanya, ano ba yung ginagawang kasalanan sa akin nga nito? Hindi ko maalala Kasi ganun si Lord. Hindi niya na binabalikan yung mga dating meron kang kasalanan. Pag pinatawad ka na niya, kinakalimutan niya na yun. Kaya sabi mo sa katabi mo, pag nagpatawad ka, kalimutan mo na din. Amen? Para maging masaya tayo. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. And He is always a forgiving God. Huwag mong iisipin na, kaya-kaya akong patawarin ni Lord. Nagdududa ka sa kayang gawin sa'yo ng Panginoon. That you are confident enough that every time na lalapit ka sa Panginoon, He is faithful to forgive you. No matter what, in spite of, God is faithful to forgive you because ayun yung nature ni Lord. Amen? Palakpakan natin si Lord. So now, this is your true identity that you are. Number 1, you are acceptable. You are lovable, you are valuable, and you are forgivable. And number 5, lastly, as we end, you are fully capable. Palakpakan natin si Lord. You are fully capable. 1 Peter 2:9, you are a royal priest. Hindi ito yung pare lang na kung anong pare yung sa Katoliko hindi ganong pare. Ibig sabihin, pag sinabing priest, talagang tinawag ka ng Diyos. You have the responsibility, you have the calling. Hindi mo kailangan maging pastor para mangaral. Everyone has the right na mangaral, lalo na sa panahong ito, kailangan ng marami nangangaral. Amen? Sabi dito sa 1 Peter 2:9, NCV version, you are a royal priest, chosen to tell about the wonderful acts of God.
Yun ang ginagawa ng priest. That you are tell about the wonderful acts of God who called you out from darkness into His wonderful light. What two things priest can do? Number one, he represents man to God. And secondly, he represents God to man. Ayun ang ginagawa ng priest, ng mga tinawag ng Panginoon. Ibig sabihin ng priest, you are called from darkness to marvelous light. Mas nakikita yung identity mo sa liwanag. Amen po ba? Ibig sabihin, dapat bilang mga Kristiyano, mga anak ng Diyos, hindi ka na nabubuhay dun sa dilim na dati, galing na tayo dun eh. Pinulat tayo ng Panginoon na dinala ka sa liwanag, huwag ka nang umalis sa liwanag. At hayaan mo yung liwanag ng Diyos ang mag-shine sa'yo. That every time you walk from the darkness, kung may mga problema man dyan na magugulo, every time na lalakad ka doon, nagkakaroon ng pag-asa. Amen po ba? Every time na may nagchichikahan dito, pag pinag-uusapan na yung mga negative, pagdating mo doon, nagkakaroon ng pag-asa. Hindi ikaw yung pag may nagchichika-chika sa sama. Ano pinag-uusapan nyo ngayon? Saan tayo makakahiram ng pera? Hindi ganon. Amen? Kasi tinawag ka na ng Panginoon eh. You walk in the light. Sabi mo, you are in the light. Amen? But the Bible says, you are the light of the world. You need to shine. Huwag mo itago yung iyong pagkatao. Amen? Yung identity mo, hindi ka secret agent. Na pag sa trabaho ka, di nila alam na Kristiyano ako. Tapos pag may nagiinuman, mga ganun. Kampay! Ikaw pa yung una no? Hindi nila alam na Kristiyano ako. Hindi ganun. Dapat alam nila. Alam nila na Kristiyano ka. Para every time nagiinuman, alam nila wag yung bibigyan ng alak, yung umiinom niya. Diba? Ikaw pa yung laging, pag may mga prayer, ikaw po yung tatawagin na alam kasi Kristiyano ka. Diba? Sa work namin, talagang alam nilang pastor ako, kaya pag may mga program, Pastor Ben, bago tayo kumain, mag-pray muna tayo. Sila magpapaalala, pati tinatawag pa ako. Dapat ganun ka din. Amen? Kasi you are capable. Amen? At bilang Kristiyano, bilang anak ng Diyos, hindi siya nagkamaling tinawag ka niya. May patutunguhan ka. Amen? God has a calling for you. Alam mo, magkakaiba tayo ng calling. Hindi porket siya pastor, mataas na siya. Siya taga-ano na ng upuan. Siya taga-media lang. Walang ganun, pantay-pantay tayo sa paningin ng Panginoon. Kasi iba't iba tayo ng mga ng mga kakayanan eh. Amen? We are part of His body na kung saan may kanya-kanyang gagawin para mas lalo tayong maraming magawa. Amen? As we end, tayong lahat ay tumayo na. Yan. Palakpakan muna natin si Lord. So 5 bagay na dapat natin malaman kung sino yung totoo mong identity, kung anong identity mo sa Panginoon. Number 1, you are acceptable. Sabi mo, you are acceptable. You are lovable. You are valuable. Forgivable. And number 5, you are capable. But the Bible says in Philippians 4:13, paborito nating lahat, I can do all things through Christ who gives me strength. Sabi mo nga, magagawa ko ang lahat ng bagay, hindi dahil malakas ka, hindi dahil matalino ka, hindi dahil maabilidad ka, kundi ang Diyos ang nagbibigay sa iyo ng lakas, kaya magagawa mo ang lahat. Pag sa tao ka tumingin, malilimitahan ka lang. Pag sariling mong lakas, mapapagod ka lang. Susuko ka na, yung laman mo na may maghahari. Pero sabi doon, I can do all things through Christ. Kung alam mo yung relasyon mo sa Panginoon, kilala mo siya, magagawa mo lahat ng bagay na pinapagawa niya. Kasi wala naman siyang papagawa sa'yo na ipapahamak mo eh. Ipapagawa niya lang yung alam niya rin kaya mong gawin. Amen? As a challenge, you are not what the parents you said you were. Hindi ikaw kung ano yung kayang sabihin sa'yo ng mga magulang mo. You are not what other people said you were. Hindi kung ano man tao, kung sino man tao, magsasabi kung sino ka.
You are not what the enemy says you are. Hindi dinidefine ka kung ano yung sinasabi sa'yo ng kaaway. You are not even what you tell yourself you are. Kahit sarili mo, kung sasabihin mo hindi ka yun, kung sino ka. That's a false identity. Your true identity is found only in Jesus. And through His Word, you are defined by what God said you are. Kung ano yung sinabi ng Diyos, yun ka. Hindi yung kapwa mo, hindi yung kaaway mo, hindi yung schoolmate mo, hindi yung company mo. Kung anong sinasabi ng Diyos, yun ka. Lastly, only the one who gave you life has the authority to identify you. Ulitin ko. Only the one who gave you life has the authority to identify you. Kung sino lang nagbigay sa'yo ng buhay, ang may karapatang mag-identify kung sino ka talaga. So ngayong umaga, sino ba ang nagbigay sa'yo ng buhay? Amen? Sino ang nagbigay ng buhay para sa'yo? Confusions only come when you don't know who you are really. Kung sino ka, nagkakaroon ka lang ng confusion kung ikaw mismo sa sarili mo hindi mo kilala kung sino ka. Pero ngayong umaga, kilalanin mo kung sino ka sa pagkatawag sa iyo ng Diyos kung sino ka. At kilalanin mo rin siya kung sino siya sa buhay mo. Amen? That you are chosen. Maraming magagaling. Maraming mga matatalino. Pero wala sila sa presensya ng Diyos ngayon. Tayo wala naman dati mga pangarap eh. Pero pinili ka ng Diyos. Hindi ka ba masaya dahil pinili ka ng Diyos? Maging masaya ka dahil pinili ka ng Diyos. Wala naman nakita sa ating mabuti, pero pinili ka eh. Amen? You are a holy nation. Amen? You are a people of God. Na dati kaaway niya tayo, pero ngayon kabilang na tayo sa kanyang ubasan. Before we don't receive mercy, but now you have received mercy. Ang dami-dami nating kasalanan kung bibilangin natin. Naalala ko sabi ng ating Daddy Bishop, kasing laki man ng barko ang iyong kasalanan. Kasing lawak naman ng karagatan ang kanyang kapatawaran. Yun ang pag-ibig at kapatawaran na tanggap sa atin ng Panginoon. And lastly, you are a priesthood. You are capable. May magagawa ka. Huwag mong hayang i-absorb yung mga negative things na nilalagay sa'yo ng kaaway na hindi mo kaya. Na mahina ka. Hindi ka yun. Hindi yun ang pagkatawag sa'yo ng Diyos. Ang pagkatawag sa'yo ng Diyos, you are capable! Yung mga bagay na hindi ko nagagawa dati, magagawa ko na ngayon. Na dati hindi ako marunong mag-pray, ngayon nagpipray na ako. Na dati madamot ako, ngayon nagbibigay na ako. Na dati hindi ako marunong magpatawad, ngayon nagpapatawad na ako. Na dati hindi ako marunong umibig, ngayon marunong na akong umibig. Dahil nakita ko't naranasan ko kung sino si Lord sa buhay ko. For God is love. Palakpakan natin si Lord. So ngayong umaga